Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Diretso na po tayo dito sa ating mainit-init na topic mga kababayan. Ngayong araw na ito, 22 days sa lang Pasko na. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Pero itong Pasko mga kababayan, mukhang hindi masaya ang Pasko ni Bato de la Rosa mga kababayan. Ito po nga apila ni de la Rosa na ibalik ang kahit 13% sa panukalang pondo ng OVP para sa 2025 mga kababayan ay tinanggihan po sa caucus ng mga senador. So nagano po siya, nag-aapila si De La Rosa, baka pwede namang dagdagan natin ng 13% para at least yung pondo ng OVP umabot man lang sa sa 50%, at least kalahati man lang nung gusto nilang budget para sa 2025, pero tinanggihan ng caucus, dyan po sa caucus ng mga senator. Ayan mga kababayan, so iyak po si Bato de la Rosa. Iyak po si Bato de la Rosa. Kasi sa sobrang talaga grabe, sa sobrang sip-sip niya kay Sara Duterte, siyempre, bilang utang na loob na rin sa tatay nitong si Rodrigo Duterte, talagang ginagawa nila ang lahat para ipagtanggol o ipaglaban ang para o sa kapakinabangan ng vice presidente o ng dating pangulo. Ayun po sila, kumbaga nabubuhay sila para maglingkod sa mga Duterte. Kasi unang-una mga kababayan, wala naman sila dyan kung wala si Duterte. 'Di ba? Si Bongo. Saka siya, wala naman sila dyan kung wala si Duterte. Una-una, hindi naman sila kilala 'Di ba? Sino ba yung si Bato de la Rosa? Sino ba yung si Bongo? Hindi nga natin kilala. Nakilala lang sila nang naging presidente si Rodrigo Duterte. Pero dati wala naman yan Mga taga Davao yan Wala namang mga pangalan yan. Nakilala lang sila dahil kay Duterte. Kaya grabe yung kanilang utang na loob. Ang kahit 13... Kaya naman todo suporta sila dati kay Pangulong Duterte, pero ngayon hindi na. Kay kay Vice President Sara Duterte, na kahit anong gawin ni Sara Duterte, kahit mali, wala silang pakialam, basta nandun sila sa tabi ni Sara Duterte bilang utang na loob dun sa tatay nilang si Digong Duterte. So kagaya na ito, ginagamit niya yung kanyang pagiging senador. Alam naman natin, ang daming mga hearing na nangyari dyan na ginagamit niya yung kanyang pagiging senador para maisakatuparan yung gusto nila, pero halos lahat pumalpak ito ngayon, budget ng Office of the Vice President, nag-request siya, umapila siya, baka pwede naman dagdagan ng 13%. Wala, supalpal si Bato de la Rosa dito po sa mga senador. Tinanggihan ng caucus, dyan po sa caucus ng mga senador. Ito, panoorin natin yung nangyari caucus at yung pakinggan na rin natin itong balita at pakinggan na rin natin si Bato de la Rosa kasi umiiyak po talaga Ito po. Sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon, tinanggihan sa caucus ng mga senador. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pagulat ni Bombo JC Galvez. Tinanggihan sa caucus ng mga senador ang apela ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ibalik ang kahit 13% sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Ito'y upang kahit papaano niya ay umabot man lang sa 50% ang pondo ng tanggapan ng bise sa susunod na taon. Tinapyas kasi ng Kamara ang 63% sa pondo ng OVP kung saan sa ngayon ay aabot na lamang sa 733 million pesos ang budget ng tanggapan. Bagay na pinanatili rin ng Senado. Ipinalawanag din ni Bato sa makapwa niya senador na ang pagdagdag sa budget ng OVP ay simbolismo na hindi sila sunod-sunuran o rubber stamps ng Kamara. Tinanggap na rin ng senador na hindi na madaragdagan pa ang pondo ng tanggapan ni VP Sara dahil kung sa Senado ay walang nagawa, lalo na raw sa bicameral conference meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Inamin din ito na sumamang kanilang loob matapos na isnabi ng kanilang apela ng dagdag na pondo sa OVP. Sabi ko we must make our stand, no? We don't have to be a rubber stamp of the House of Representatives. Kung anong gusto nila, yan din ang susundin natin. Hindi dapat ganun. Dapat kahit papaano, kahit kukunti man lang, sabi ko the budget was decreased by from the NIP, no? That was reduced by the executive branch, by the Malacanang. The NIP was cut by 63% pagdating sa House of Representatives. So, tinanggalan ng ating mga congressman ng 63% yung pondo ng Office of the Vice President. So, sa pag-iusap ko, baka pwedeng
gawing 13, ibalik mo lang yung 13% para magiging 50% na lang natapyas ng HOR. Hindi pa rin pumayag. Then sabi ko, kahit na 3% lang. Una nang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe, capacitated o may kapasidad ang OVP na makapagtrabaho sa pondong 733 million pesos na inilaan ng Kongreso. Git pa ni Poe, hindi naman nagsumiti ang tanggapan ng BISE ng formal request o hiling na dagdag na pondo, dahilan kung bakit ito pinanatili sa 733 million pesos. Samantala, bago pa magkaroon ng gilian sa pagitan ni Pangulong Marcos at VP Sara, sinabi ni Poe na nasa kanilang committee report ng 733 million pesos. Wala niyang kinalaman ang naging asal ni VP Sara sa Pangulo para tapyasan ang pondo ng OVP. Okay, so yun yung nangyari mga kababayan. Alam naman natin na hindi po nakalusot sa House of Representatives yung pondo nila na billion 2 billion mahigit eh. So binawasan ng ng 63%. Naging 700 plus na lang. Kaya gusto ni Bato de la Rosa ibalik yung 13 para at least 50% daw. Pero nangyari mga kababayan, nga si Bato de la Rosa. So isa lang ibig sabihin niyan, wala na talaga sila. Wala na silang kapangyarihan, wala na silang say. O diyan po sa sa Congress. Wala na. Kaya talaga ang pambato na lang nila, ang inaasahan nila para magkaroon ulit sila ng kapangyarihan, si Sara Duterte. Kaso ang problema, ito, sunod-sunod ang dago kay Sara Duterte. Nandiyan yung impeachment, nandiyan yung investigation ng NBI, tapos dadagdagan pa ng kaso ng PNP. Wala na. Palubog na talaga itong mga Duterte. At sinasabi nila, ipaglalaban nila. Katulad itong ginagawa ni Bato de la Rosa. Talaga namang todo ang kanyang suporta at talagang pinaglalaban niya. Hanggang umabot nga, nanawagan pa sila. Itong PDP, si Rodrigo Duterte, nanawagan ng na magkaroon ng people power na kinontra naman ng mga ilang faction ng PDP rin, yung sila Pimentel. Kasi sila yung sila talaga yung dating PDP na ewan ko, inagaw lang sa kanila ng kampo ni Duterte. So, wala na po talaga. Wala na po silang kapangyarihan. Wala na, lubog na sila. Wala na po sumusuporta sa kanila. Tapos, biruin mo, parang palengke lang eh. Parang bumibili ka lang ng isda sa palengke. Hindi ibinigay yung 13%. O sabi niya, kahit 3% na lang. Ano yun? Parang namamalimos ka na. Ito ang Vice Presidente. Wala namang request para itaas yung pondo para sa OBP. So yan mga kababayan, ang ko lang, si Bongo, ba't tahimik si Bongo? Alam niyo si Bongo talaga, style na ito ni Bongo. Iwas pusoy talaga yan si Bongo eh. Tahimik lang yan eh. Talagang ang style na ito ni Bongo, laging iwas pusoy. Pasimple lang sa Gedli. Hindi bumabanat yan kasi iniisip niya yung kanyang kandidatura. Ayaw niya kasing maalis bilang senator, pero ito lang masasabi ko dyan, wala eh. Wala na po talaga. Wala na po kayong kumbaga sa bituin, wala na po kayong ningning. Bituing walang ningning. So yan na po. Kasi unang-una, kaya lang naman kayo nandyan nakilala dahil kay Duterte. Wala na si Duterte. Sirang-sira na mga Duterte. Si Sara Duterte, patong-patong ang kaso. So walang suporta kayong maaasahan. At eto pa, sinong senator ang susuporta sa inyo? Sige nga. Kapag ang isang senator, ito real talk na lang tayo mga kababayan, nag-iingat yung mga senator na yan. Although sila naglilingkod sa bayan, iniisip din nila yung mangyayari sa kanila kapag sumuporta sila dito sa mga Duterte. May ilan-ilan dyan na pasimple lang. Pero halatang-halata mo na Duterte supporter, pero hindi sila blantaran. Kasi alam nila mayayari sila eh. Ganyan po labanan dito sa politika dito sa bansa natin. Kung masyado kang vocal, tingnan mo nangyari kay Bato de la Rosa. Masyado siyang vocal. O tingnan mo. Kalbo na. Nakakalbo na. Pati yung mga gusto nila mangyari, hindi na ibinibigay sa kanila. Ganyan po yan. Ganyan po ang politika sa bansa natin. Kaya si Bongo, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, medyo alalay lang, tahimik lang sa Gedli. Pero alam natin na talaga maka-Duterte.
So, yan, mga kababayan, supalpal po at dinedba lang itong apela ni Bato de la Rosa na muli, ulitin ko, ang ibig sabihin lang yan, talagang laglag na po ang mga Duterte, pati yung kanilang mga kaalyado. Alright, so yun lang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to, isa pa mga updates. Ingat po tayong lahat, God bless po.